Guess what mga kautang, nakapag-second loan ako dito agad sa online loan app na to sa halagang 4,000 pesos. Kahit alas 10 na ng gabi ako nag-apply sa utangan na ito mga kautang no. Then ibabahagi ko sa inyo sa video na ito kung magkano na yung interest sa online loan app na ito no. So kung kailan natin siya babayaran, may pagbabago kaya sa interest dito kay Cash Express. So yun na mga kautang, hindi na natin patatagalin pa. Yung pag-uusapan natin ngayon is all about Cash Express. So kung naaalala niyo mga kautang, last February is nag-apply ako dito kay Cash Express. Sa first loan ko dito is na-approve ako sa halagang 2,000 pesos. And babayaran natin siya mga kautang no, may option sila na 7 days which is 0% interest at 14 days na may 1% per day. So yung pinili ko sa first loan ko dito is 14 days siya mga kautang at meron akong 1% per day dito. Tapos mga kautang, may processing fee sila na 200 pesos. So no loan deduction yung first loan ko dito kay Cash Express. Pero babayaran ko siya ng 2,480 kasi kasama na dito yung processing fee at yung interest nila na 280. So okay naman mga kautang kung i-compare natin sa other online loan app na 7 days lang ang laki na ng interest, okay siya kapag bayaran natin on time. So ito na nga mga kautang no, nagbayad ako dito kay Cash Express alas 10 ng gabi sa aking first loan. At talagang sinubukan ko agad pagkatapos ko magbayad dito mga kautang, sinubukan ko agad na mag second loan. And guess what? Agad talagang pumasok sa aking GCash yung 4,000 pesos. Pero yung pinili ko talagang loan amount dito is 5,000. So, yung pumasok dito mga kautang no is 4,000. So, meron pa rin siyang option na 7 days and 14 days. So, dito na tayo mga kautang sa interest ni Cash Express. Ano sa tingin yung mga kautang? Bumaba kaya yung interest niya kasi second loan na? Kasi yan naman talaga yung inaasam-asam nating mga borrowers no, na kapag second loan na is mababa na yung interest at mataas na yung loan term sa pagbayad. So ito na nga mga kautang. Sa 4,000 mga kautang at babayaran ko in 14 days, meron siyang 1.99% per day na interest dito. Hindi siya bumaba mga kautang, kundi tumaas talaga yung interest dito kay Cash Express sa second loan. Nako, ang sakit talaga ng ulo. Akalain yung mga kautang, no? So go, i-calculate natin. Sa 4,000, kukunin natin yung interest natin. Kukunin natin yung interest kung magkano. No, sa 4,000, i-times natin ng 1.99% per day mga kautang. Meron siyang 79.6 na tubo every day. So, yung 79.6 na tubo every day, i-times natin in 14 days, meron siyang 1,114.4 na tubo dito mga kautang sa loob ng 14 days. So ito na nga mga kautang mo, at talagang napusid ko talaga yung loan dito kay Cash Express para talagang ma-share ko sa inyo ngayon. Talagang napaka-excited ko talagang pag-usapan ngayon si Cash Express dahil na-late po ako dito ng almost 7 days sa pagbayad mga kautang. Ano kaya yung nangyari? Na-late ako ng 7 days dito mga kautang kasi umuwi ako sa province namin, walang signal doon, hindi ako makapagbayad kasi hindi ko ma-receive yung code na isi-send sa SMS namin kasi walang signal doon sa province namin. So pagka uwi ko dito mga kautang noon, nagkaroon ako ng signal, so talagang tiningnan ko dali-dali yung dashboard ko dito kay Cash Express. And guess what mga kautang? So, yun pa din si Cash Express mga kautang no, nakalimutan ko, wala pa rin siyang loan deduction. So yung 4,000 mga kautang, buo ko talaga yung na-receive. Pero ito na mga kautang, kapag kayo ay malate dito kay Cash Express sa pagbayad, is meron siyang late payment penalty fee na 500 pesos. At meron pa siyang penalty every day na 40 pesos. So, paano ko nasabing 40 pesos? Kasi mga kautang sa 7 day nga late ko dito is 280 yung penalty.
So yung 280, dinivide ko ito ng 7 days, so 40 pesos yung lumabas. So sa penalty dito is 40 pesos a day plus late payment fee na 500 pesos mga kautang. At ito na nga mga kautang, bago ko to nakita yung dashboard, talagang may na-receive akong text na nagkaroon na ng penalty yung loan ko dito, which is 500 pesos yung late payment fee. At ito pa mga kautang, aside sa 1.99% per day na tubo dito kay Cash Express, meron pa siyang processing fee na 250. So yun na nga mga kautang, kung hindi sana ako na late dito mga kautang no, sa 4,000, ito yon sa 4,000 plus 1,114.44 is yung babayaran ko sana dito mga plus 250 is yung babayaran ko sana after 14 days dito is 5,364.1. And guess what mga kautang? Hindi ko siya nabayaran ng buo. Kasi nga, meron siyang additional na 500 pesos plus 280. So, aabot na sana mga kautang ng 6,144.1. Pero, ang nangyari mga kautang, meron pang interest dito na 2,228.8. So, tumubo naman yung interest niya aside sa mga penalty, aside sa mga late payment fee. Nako mga kautang, talagang sumakit talaga yung ulo ko dito kay Cash Express. At so you can see mga kautang, makikita mo sa screen. Ang sabi dito, overdue by 7 days pay now. So, yung minimal payment, kailangan ko yung bayaran yung minimal payment dito na 3,307.8 pesos. Kasi wala akong i-full dito mga kautang. Talagang wala akong ibayad ng full payment dito kay Cash Express. So ito yung nangyari mga kautang no. Binayaran ko itong 3,307. And guess what? Nakalimutan kong isali yung 0.8 pesos na dito mga kautang. Nako, pagdating dito sa dashboard ko, kasi tiningnan ko ulit yung dashboard ko dito mga kautang. No? Ito yung nangyari. Naiwan yung interest na 0.8. So, tinawagan na naman ako ng agent ng Cash Express. So, ito yung sabi mga kautang, ma'am, kailangan yung bayaran yung 0.08 para sa prolongation kasi talagang napasama na yung prolongation ko dito. And guess what mga kautang? Talagang binayaran ko na naman yung 0.8 pero hindi sila tatanggap ng 0.8 na payments. 100 talaga yung nabayaran ko dito. So, kung makikita nyo mga kautang, no, meron pa yung 0.8 is full prepayment. Di ba nakapagbayad na ako ng 3,307? Sa dashboard ko mga kautang, meron pa siyang kailangang bayaran na 4,000.08. So ito na nga mga kautang, kung babayaran ko pa tong 4,000 mga kautang, so aabot siya ng 7,000. So yung 4,000 plus yung 3,307.8 na nabayad ko is umabot siya ng 7,307.8 na utang sa halagang 4,000. So nahuhulog dito mga kautang na umabot siya ng 3,307.8. So yung binayad kong 3,000, in short, mga kautang ha, yung binayad kong 3,307.8 is tubo lang yun. Tubo lang yun. No, hindi siya bumawas sa 4,000. So, yun na nga mga kautang, no, sinabi ko nga sa inyo na tinawagan ako ng agent na pabayaran yung 0.8 para sa prolongation fee. So, yung mga kautang, yung dashboard ko sa Cash Express ngayon is naging 3,900. Kasi nga, nagbayad ako ng 100 pesos kasi hindi sila tumatanggap ng
0.8 lang yung bayad nyo kasi naiwan yung 0.8. So, kailangan talaga mga kautang kapag kayo ay may utang dito kay Cash Express, kailangan talaga yung isama sa pagbayad yung 0.8 ninyo. Huwag nyo talagang kalimutan yung mga sentavo na nakalagay dito kasi talagang tatawagan kayo ng mga agent nila. At ito pa mga kautang, no, naging masakit yung ulo ko na kapag talagang na-stress ako dito kay Cash Express mga kautang. So makikita nyo naman, ang laki talaga ng tubo. Isipin yung mga kautang, all in all kasi 14 days. Plus nalit ako ng 7 days to 21 days. All in all sa 21 days mga kautang, yung interest niya dito is 3,307.8 na. So nako, kung ganito talaga mga kautang, akalain nyo para kung makikita nyo, ang dali lang mag-review para sa amin. Pero hindi mga kautang pagdating sa ganito. Kasi saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking interest? Saan naman ako kukuha pangbayad ng ganoon kalaking interest? Napakalaki. So kung ako dyan sa inyo mga kautang, kung may utang kayo dito kay Cash Express na ako mga kautang, wag na lang yung talagang para sa akin itong Cash Express, no? Para sa akin, kung para sa akin, real talk lang, hindi siya recommended. Siguro, recommended siya kapag bayaran natin on time. Hindi siya recommended na hindi nyo bayaran on time mga kautang, yung gagamitin nyo yung prolongation fee na tinatawag nila, yung makikita nyo na installment, na makita nyo yung installment. Naku mga kautang, huwag nyo talagang subukan. Kasi hindi talaga mababawas. Ito na talaga, real talk na talaga ito. Yung interest na binayad natin is hindi mababawas sa talagang principal amount na na-loan natin. So yan talaga, real talk talaga Cash Express. Talagang sumakit yung ulo ko sa online loan app na ito mga kautang, no? So, kung kayo dyan ay may utang dito kay Cash Express, bayaran nyo na mga kautang. Kasi, alam nyo yung agent nila, walang tigil sa katatawag, walang tigil sa katatawag mga kautang mo talagang tumatawag. Alam nyo mga kautang, kahit nakapagbayad na ako dito, talagang tinatawagan pa rin nila, talagang chine-check pa rin nila kung talagang sasagot kayo. Kasi meron pa akong balance dito na 3,900.8 mga kautang. So yun lang po yung naging experience ko dito kay Cash Express na ako mga kautang. Panoorin nyo muna yung mga reviews bago kayo umutang kay Cash Express. Kulang ang budget, ang mahal ng mga bilihin. No problem, may solusyon tayo. Gamit ang isang valid ID, makakautang ka na sa loob ng 10 minutes o mas mabilis pa. Mag-apply ng loan kahit anong oras, kahit gabi o kahit weekends or holiday. Maaaring i-check ang pinned comment sa video na ito, bisitahin ang link at mag-apply na. So yun na nga mga kautang, maglalagay po ako ng mga alternatives online loan app sa description box or sa pinned comment section ng video na ito. At huwag nyo rin kalimutan na kung kayo po ay employed or self-employed at gusto nyo mag-apply sa bangko, is you can message me dito mga kautang para matulungan ko kayo sa offer na ito. That's all for today's video mga kautang, no? Talaga sumakit yung ulo ko dito sa online loan app nito. Once again, this is Clarice, ang inyong number 1 palautang dahil utang is life. Thank you mga kautang. Bye-bye!